buhay daw ng bawat dalaga. Pinakaabangang yugto na yata ang kanyang pagdedebu. At hindi ito makukumpleto kung walang selebrasyon. Pero selebrasyong may 18 gowns na papalit-palit, 18 cake at tila napakalaki ang ginastos. Pang prinsesa. Dahil lang, debutante en grande. Dapat po hindi sila matakot na kakaiba sila, unique sila. Solong anak si Mayo ng mag-asawang Maribel at Fumio Suzuki. Pinay ang ina at Hapon naman ang ama. Pero 2 taon nang nakakaraan nang umuwi siya sa Pilipinas para makilala naman ang bansang pinagmula ng ina. Mas mabait yung tao dito. Yung mga family ko, mas marami po dito. Lolo ko, lola ko. Pero ang pinaka-aasam-asam ni Mayo ay ang ipagdiwang ang kanyang 18 kaarawan ng naiiba sa karamihan. Hindi daw uso sa Japan ang pagdedebu ng mga kababaihang tumutuntong ng 18 anyos. Kaya dito sa Pilipinas, todo bigay ang mag-asawang Suzuki sa selebrasyon para sa kanilang anak na dalaga. Sa ordinaryong debut, normal na ang 18 roses at 18 candles. Pero ang pinakakakaiba sa debut ni Mayo, bukod sa kandila at rosas, meron ding 18 cake. At biro nyo, 18 na cake. Ang dami yata nun, na? At ang mahigit sa 18 iba-ibang klase ng gown na kanyang isinuot. Nagsimula sa Japanese kimono, nauwi ito sa kulay rosas at puting gown. Tapos ay nagpalit ng asul na off-shoulder gown. Naging berde at lila, ang kulay dilaw na may asul na accent. Bawat gown ni Mayo, iisa lamang ang tema at inspirasyon. Ang isang fairy tale setting na ala Cinderella. Ang isa sa pinakabuod-tangi sa debut ni Mayo, ang pagsayaw nila sa tugtog ng mga kantang novelty. Ang isang hindi malilimutang pagdiriwang para sa isang nag-iisang prinsesa. Isang araw na may tuturing ni Mayo na pinakamasaya at pinaka-eleganteng araw sa kanyang buhay.